Dear Miss Love, magandang araw po sa inyo. 28 taong gulang na ako. Isang lalaking walang natapos, walang maayos na trabaho at matagal nang naliligaw ng direksyon sa buhay. Lumaki akong palaban, mabarkada, sugal at bisyo. Kung tutuusin, isa akong halimbawa ng taong sinayang ang mga pagkakataon. Itong kwento ko ay kwento ng isang pagkakamali, ng kahinaan at ng isang damdaming hindi ko dapat naramdaman. Ang babae sa kwentong to ay hindi basta-basta. Siya ay kaibigan ng nanay ko at higit sa lahat, siya ang ninang ko. Tawagin natin siyang Binis. 40 years old na. Matandang dalaga, disenteng babae, at buong buhay niya, inalay niya sa trabaho at pamilya. Wala siyang asawa, wala ring anak. Namumuhay ng mag-isa sa isang bahay na masyadong malaki para sa isang tao lang. Dahil sa kagustuhan ng nanay ko na mailayo ako sa mga barkada at gulo sa kalsada, doon niya ako ipinapisan sa bahay ni Ninang Benis. Doon ako nagsimulang tumira at doon ako nagsimulang magbago. Pero hindi ko naman akalain na may mararamdaman ako sa isang babaeng tinuturing kong pamilya. Ito ang aking kumpisal. Ito ang kwento ko kung paano ko nahulog sa sarili kong ninang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Derek. Mas kilala sa amin bilang tambay, basagulero, at palaging nasa labas kasama ang barkada. Sanay sa bisyo, sa kalokohan, sa buhay na walang plano. Isang araw, nalaman ng nanay ko na naghahanap si Ninang Binis ng makakasama sa bahay. Kailangan daw nito ng tutulong sa gawaing bahay, sa pamimili, sa maliliit na bagay na mahirap gawin kapag nag-iisa ka sa isang malaking bahay. Doon ako kinausap ng nanay ko. Anak, baka pwedeng ikaw na lang ang tumulong kay Ninang Binis mo. Sabi niya isang gabi. Malay mo, doon ka magbago. Malayo ka sa barkada mo. May gagawin ka. May magiging responsibilidad ka. At higit sa lahat magkakapera ka. Sasahod ka. Hindi ako agad pumayag. Kasi nahihiya ako, Miss Love. Paano kung husgahan ako ni Ninang? Paano kung makita niya kung gaano ako kawalang kwenta? Pero wala rin naman akong karapatang tumanggi. Umaasa pa ako sa nanay ko. At sa totoo lang, pagod na rin ako sa ganitong takbo ng buhay ko. Kaya naman isang umaga, dala ang iilang damit at gamit. Lumuwas ako. At ngayon nga, ay nasa harap na po ako ng bahay ni Ninang Benis. Malinis, malaki at tahimik ang bahay. Para bang ibang mundo kumpara sa kinalakahan kong magulo. Pagbukas niya ng pinto noon, nagulat talaga ako sa itsura niya. Hindi siya mukhang 40 years old. Simple lang ang suot niya noon. Duster na lampas sa tuhod. Pero grabe, ang ganda niya pala. Sexy siya, maputi at makinis. Para siyang artista. Nagtataka nga ako, paano siya naging kaibigan ng nanay ko? Napakasimple niya. Samantalang si Ninang Binis, sosyal at sopistikada. Derek? Sabi niya at bahagyang nakangiti. Ikaw na ba yan? Opo Ninang. Sagot ko na halos hindi makatingin sa mga mata niya. Halika, pasok ka. Simula ngayon, dito ka na ha? Sana'y magkasundo tayong dalawa. Hindi niya ako tiningnan bilang magiging trabahador niya. Nirespeto niya at maayos niya akong pinakitunguhan. Kahit alam kong puro negative naman ang kinukwento ng nanay ko sa kanya. Mula noon, doon na ako nag-stay. Araw-araw ako ang naglilinis ng bakuran niya. Nag-aayos ng kung ano-ano. Kapag may sira, kapag may kailangang bilhin, ako ang lumalabas. Kapag kailangan niya ng driver, ako ang tatawagin niya.
Salamat, Derek ha. Madalas pa niyang sabihin, malaking tulong ka talaga sa akin. Mukhang mali yata ang nanay mo sa mga kwento niya sa akin ha. Anya sabay ngingiti ng matamis. At sa bawat ngiting iyon, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Unti-unti, nagiging komportable kami sa isa't isa. Sa umaga, sabay kami nagkakape ni Ninang Binis. Sa hapon, sabay rin kaming kumakain. At sa gabi, nagkukwentuhan kaming dalawa sa sala tungkol sa trabaho niya, sa buhay ko, at sa mga pagkakamali ko, sa mga pangarap na hindi ko nasisimulan. Hindi niya ako sinisermonan. Hindi niya rin ako minamaliit. Tahimik lang siyang nakikinig. Bata ka pa, Derek. Sabi niya, hindi pa tapos ang laban mo. Pwede ka pang bumawi. Hindi ko alam kung bakit pero iba ang dating ng mga salitang iyon kapag galing sa kanya. Pero sa mga gabing tahimik ang bahay, napapansin ko ang lungkot sa mga mata niya. Ang lungkot ng isang babaeng matagal nang nag-iisa. Hindi ko pa alam noon, Miss Love, na sa simpleng pagsasama namin sa ilalim ng iisang bubong, may unti-unting mabubuong damdamin sa loob ko. Isang damdaming hindi ko dapat maramdaman sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Doon ko unti-unting naramdaman kung paano ko nagiging bahagi ng mundo ni Ninang Binis. Hindi lang bilang inaanak, hindi lang bilang trabahador niya, kundi bilang isang taong may papel sa araw-araw niyang buhay. Araw-araw may routine na kami. Gigising ako ng maaga, magwawalis ako ng bakuran, lilinisin yung sasakyan, magdidilig ng mga halaman, at minsan ay maghahanda ako ng almusal niya. Siya naman, magtitimpla na ng kape pagkagising niya, habang tahimik na pinapanood ang kilos ko mula sa pinto ng kusina. Ang sipag mo yata ngayon ha. Minsan ay biro niya. Ngumiti lang ako. Kailangan po ninang eh. Ayoko namang maging pabigat. Nakakahiya. Hindi ka naman pabigat eh. Malaking tulong ka nga sa akin. Sagot niya. Simple lang ang mga salitang yun pero may bigat sa puso ko. Hindi kasi ako sanay na pinupuri. Hindi ako sanay na sabihang may silbi. Kaya sa tuwing sinasabi niya yon, para bang may bahagi sa loob ko na unti-unting bumubuo muli ng tiwala sa sarili ko. Sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho niya, sasalubungin ko siya. Derek, sabay na tayong kumain ha? At sa pagkainan, doon kami nagkakaroon ng mas mahabang usapan. Alam mo, sabi niya, sanay na akong mag-isa. Pero iba pala talaga kapag may kasama at kausap ka sa bahay. At iba pala kapag may naghihintay. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Tumango lang ako, pero sa loob ko may kung anong kumurot. Parang gusto kong sabihin na hindi na siya mag-isa, na may kasama na siya, na nandito na ako, pero hindi ko sinabi yon. Sa mga araw na yon, napansin ko kung gaano kaayos si Ninang Binis sa lahat ng bagay. Hindi siya pala kwento tungkol sa sarili niya, pero kapag nababanggit niya ang tungkol sa pamilya, may lungkot ang boses niya. Hindi na ako bumabata, Derek. Minsan niyang nasabi habang naglalaba kami. Akala ko noon, magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya. Pero siguro, hindi lahat talaga ay binibigyan ng ganoong pagkakataon. Siguro nga, tatanda na lamang akong dalaga. Mag-isa. Tumingin ako sa kanya. Basang-basa ang kamay niya. Nagsabon at tubig, pero maayos pa rin ang tindig niya. Isang babaeng matatag, pero halatang may kinikimkim na lungkot. Ninang, hindi naman po kayo nag-iisa eh. Nasabi ko na lang na halos pabulong. Andito naman po ako eh. Ngumiti siya. Salamat, Derek ha. Simula noon, mas naging malapit pa, Miss Love, ang loob namin sa isa't isa.
Madalas na siyang magkwento sa akin ng tungkol sa sarili niya. Ako naman, unti-unti ring nagbubukas. Inaamin ko sa kanya ang mga pagkakamali ko, ang mga naging bisyo ko, ang mga desisyong kinapahamak ko noon. Pero hindi siya nagalit. Hindi niya ako hinusgahan. Ang sabi niya lang, lahat tayo may yugto sa buhay na maliligaw, Derek. Ang mahalaga, marunong kang bumalik. Marunong kang hanapin ang tamang daan. At doon ako napatitig sa kanya. Bakit nga ba? Wala ni isang lalaking nagtangkang manligaw sa kanya. O sadyang mapili lang siya sa mga lalaki. Para sa akin kasi, masyado siyang maganda. Habang tinititigan ko siya, lumalakas yung kabog ng dibdib ko noon. Pakiramdam ko, nakikita ko sa kanya ang babaeng pinapangarap kong makasama habang buhay. Hindi ko maipaliwanag kung kailan nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Isang gabi, inabutan niya akong nakaupo sa bakuran, nakatingin sa langit. Mukhang may iniisip ka, tanong niya. Parang gusto ko na pong ayusin ang buhay ko, Ninang. Ayoko nang manatiling ganito. Ayokong maging lalaking walang direksyon sa buhay. Tumabi siya sa akin sa bangko. Magagawa mo yan, sabi niya. Hindi ka naman mahina, Derek. Hindi ka lang nabigyan ng tamang pagkakataon. Nang mga sandaling yon, parang may kung anong umusbong sa dibdib ko. Isang damdaming halo ng pasasalamat, paghanga, at kung ano-ano pang hindi ko kayang pangalanan. Alam kong siya ang ninang ko. Alam kong kaibigan siya ng nanay ko. Alam kong hindi dapat lumagpas sa hangganan ang anumang emosyong nararamdaman ko. Pero hindi ko maikakaila na may kakaibang puwersang humihila sa loob ko. Isang pagnanais na mas mapalapit pa, mas makilala pa siya, at maprotektahan siya. At siya rin, para bang unti-unti rin siyang nasasanay sa presensya ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging natural na ang pagsasama namin. Parang dalawang taong matagal nang magkasama at nagkakaintindihan kahit hindi nagsasalita. Hindi ko pa alam noon na ang pagiging katuwang ko sa bahay ni Ninang Binis ay hindi lang pala sa gawaing pisikal. Unti-unti, naging sandalan niya rin ako. At sa proseso ng pagtulong ko sa kanya, ako naman ang unti-unting nabubuo. Bilang lalaki, bilang tao, bilang isang lalaking nakaramdam ng damdaming hindi inaasahan at hindi ko alam kung hanggang saan ako nito dadalhin. Hanggang sa dumating ang isang gabi, umuwi si Ninang Binis na halatang pagod. Tahimik siya, hindi tulad ng dati na may kwento agad tungkol sa trabaho. Nakaupo siya sa may sala at nakatitig lang sa kawalan. Ninang, okay lang po kayo? Tanong ko. Umiling siya. Napagod lang siguro. At nalulungkot. Umupo ako sa kabilang sofa. May problema po ba? Matagal siyang hindi sumagot. Tapos bigla siyang nagsalita. Mabagal at parang nanginginig ang boses. Alam mo, Derek, mahirap palang mag-isa. Sanay ako, oo. Pero may mga araw na bigla mong mararamdaman na para bang may kulang. Para bang may espasyong hindi mapunan ng trabaho, ng pera, o ng katahimikan. Hindi ko alam ang isasagot, pero ramdam ko ang bigat ng mga sinasabi niya. Simula nang dumating ka rito, parang hindi na ganoon katahimik ang bahay. May nakakausap na ako, may naghihintay sa akin. Dugtong pa niya. Napatingin ako sa kanya. Ninang, mahina akong tawag. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatitig sa labas. Alam kong malito. Alam kong hindi dapat. Pero hindi ko maikakaila na nasanay ako sa presensya mo, Derek. Tumayo rin ako. Hindi ko alam kung bakit, pero kusa akong napalapit.
Hindi ko siya nilapitan ng sobra, pero sapat na ang distansya para maramdaman naming pareho ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Ako rin po, pag-amin ko. Simula nung dumating ako rito, malaki ang nagbago sa akin. At hindi lang po kayo ninang sa paningin ko. Lumingon siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita akong may kislap sa mga mata niya. Derek. Nung mga sandaling yon, parang pareho kaming natigilan sa pagitan ng tama at mali. Sa pagitan ng responsibilidad at damdamin. Sa pagitan ng papel naming dalawa sa buhay ng isa't isa. Hindi ko alam kung sino ang unang humakbang. Basta ang alam ko, bigla na lang kaming nagkalapit. At sa pagkakalapit namin, ramdam ko ang init na bumabalot sa aking pagkatao. Init na nag-uudyok sa akin ang kinin ko. Ang labi ni Venus. At yun nga ang nangyari. Hinawakan ko ang pisngi niya at unti-unti siyang napapikit nang halikan ko siya. Doon, Miss Love, ramdam na ramdam ko ang kaba. Kaba na baka magalit siya, na baka itulak niya ako. Pero hindi niya ginawa. Hanggang sa nauwi yun sa isang tagpong hindi namin parehas makakalimutan. Sa carpet ng sahig, doon nangyari ang lahat. Pagkatapos noon, hingal kami. At doon pa lang kami bumalik sa tunay na mundo. Bigla siyang tumayo at lumayo. Napaupo siya sa may sofa. Hawak ang muka. Diyos ko, Derek. Bulong niya. Anong ginawa natin? Tumayo ako. Parang napako. Gusto kong magsalita pero wala akong masabi. Ang tanging naramdaman ko ay pinaghalong takot, pagsisisi, at isang damdaming ayoko mang aminin. Pero may bahagi sa aking ayaw sanang mangyari to. Pero may bahagi ring gusto. Mali to, Derek. Hindi to dapat nangyari. Ninang mo ko. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng nanay mo? Hindi ito tama. Opo, sagot ko na lang kahit mabigat ang dibdib. Alam ko po, Ninang. At pasensya na po kung ako ang naging dahilan. Umiling siya. Hindi lang ikaw. Pareho tayong nagkulang ng lakas na pigilan ng sarili. Tahimik kaming dalawa. Parang biglang lumiit ang bahay. Para bang biglang bumigat ang hangin. Simula ngayon, sabi niya na pilit pinapatatag ang boses. Kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating itama to. Kalimutan natin to, okay? Tumango ako kahit masakit. Opo, Ninang. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ganoon kadali ang bumalik sa dati. May nangyari na. May nabuo na. At kahit pilitin naming itago, alam naming pareho na ang pagitan namin ay hindi na kasing linis ng dati. Sa gabing iyon, bumalik ako sa kwarto ko na magulo ang isip at mabigat ang puso. Doon ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang bawal. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing iyon na lumampas kami sa hangganan. Inakala kong magbabago ang lahat. Inakala kong lalayo siya. Inakala kong pauuin na niya ako sa nanay ko o kaya'y sasabihin niyang mali ang lahat at kailangan na naming itigil. Pero hindi yon ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, nanatili pa rin ako sa bahay niya. Tahimik kami sa umpisa, iwas sa mata, iwas sa usapan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi naman nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Dahil alam ko, parehas kami ng nararamdaman at parehas naming hinahanap-hanap ang nangyaring yun. Para bang may hindi nakikitang puwersang humahawak sa aming dalawa. Isang damdaming kahit alam naming bawal, kahit alam naming delikado, hindi na basta-basta mapuputol pa. Unti-unti, bumalik ulit ang dati naming mga routine. Pero may kakaiba na. Hindi na tulad ng dati na inosente ang lahat. Ngayon, bawat tinginan ay may kahulugan. Ang bawat katahimikan ay may laman.
Ang bawat sandaling magkasama kami sa sasakyan o sa sala ay punong-puno ng tensyon. At sa bawat pagkakadikit ng balat namin, kakaibang init ng kuryente ang gumagapang. Isang hapon nun, nadatnan ko siyang nakaupo sa beranda. Hawak ang tasa ng tsaa, nakatingin sa malayo. Umupo ako sa tabi niya. Ayos lang po kayo, Ninang? Tugon niya, tapos tumingin sa akin. Alam mo, simula nang dumating ka sa buhay ko, ang laki na nang nagbago. Hindi na tuloy ako sanay mag-isa. Kapag wala ka tuloy, parang malungkot. Hindi ako sumagot. Ramdam ko ang bigat ng mga sinasabi niya. Alam kong hindi to tama. Pero hindi ko rin maitatanggi na nasanay na akong nandyan ka. Nasaktan ako sa salitang hindi tama, pero mas tumimo sa akin ang salitang nasanay ako. Parehas lang naman tayo Ninang Binis eh. Kasi simula nang dumating ako rito, kayo ang naging dahilan kung bakit gusto kong ayusin ang sarili ko. Ngumiti siya sa akin. Hindi kami nag-uusap ng direkta tungkol sa relasyon na meron kami. Pero alam naming pareho na hindi na ito basta-basta lang. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming naiintindihan o nararamdaman na hindi na kami makakabalik sa dati. Nasanay siya sa presensya ko at ganun din ako sa kanya. Kapag may sakit siya, ako ang nag-aalaga. Pag malungkot siya, ako ang sandalan niya. At ako naman, mas lalo kong naramdaman na may dahilan na akong bumangon araw-araw. Pero kasabay ng lahat ng yun, palaki rin ng palaki ang takot. Takot na baka malaman ng nanay ko. Takot na husgahan ng mundo. Takot na baka dumating ang araw na kailangan naming pumili sa pagitan ng tama at ng damdaming ayaw na naming pakawalan. Sa isang gabing tahimik bago siya pumasok sa kwarto niya, huminto siya sa may pinto at tumingin sa akin. Derek, ano man ang mangyari, tandaan mo, hindi ko pinagsisisihan na pumasok ka sa buhay ko. Hindi ako nakasagot kaagad. Tumango lang ako. At sa loob ko, alam kong kahit anong pilit naming itago, may isang katotohanan na malinaw. Ang relasyon namin ay mali dahil siya ay ninang ko at ako ay inaanak niya. Sa paglipas ng buwan, nakaramdam ng kakaiba si Ninang Binis. Ninang, magpahinga na po muna kayo. Madalas kong paalala. Ngumingiti lang siya. Ayos lang ako, Derek. Konting hilo lang to. Pero alam ko, may hindi tama. Isang hapon, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. Tahimik niyang sinara ang pinto at hindi siya dumiretso sa kwarto niya. Naupo siya sa may sala. May hawak siyang maliit na sobre. Nakatingin lang siya roon. Ninang, may problema ho ba? Tawag ko. Daan-daan siyang tumingin sa akin. Sa mga mata niya, halo-halo ang pangamba, takot at tapang. Derek, sabi niya ng mahina pero malinaw. Kailangan kitang kausapin. Umupo ako sa tapat niya. Kanina, dugtong niya, nagpunta ako sa doktor. Hindi ko na kasi kayang ipagpawalang bahala pang nararamdaman ko. Huminga siya ng malalim, parang nag-iipon ng lakas. Buntis ako. Parang huminto ang oras. Hindi ko agad naintindihan ang bigat ng salitang yun. Buntis. Isang buhay at isang responsibilidad. Isang bukas na hindi namin napaghandaan. Ano po? Halos pabulong kong tanong. Tumango siya. Oo, 3 linggo na raw. Napatayo ako sa gulat, tapos muling napaupo. Parang nawalan ng lakas ang mga tuhod ko. Sa loob ko, nagsisiksikan ng takot, gulat at konsensya. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang katotohanan yun. 40 taong gulang na ako. 40 years old na ako, Derek. Hindi ko inakalang mangyayari pa to. Akala ko'y tapos na ang ganitong yugto ng buhay ko pero heto.
May isang buhay na nabubuo. Yun lang, delikado raw dahil may edad na ako. Yun ang sabi ng doktor. Mag-iingat daw ako. Ninang, nasabi ko na lang habang nanginginig ang boses. Ano pong gagawin po natin? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Doon ko nakita ang determinasyon na matagal ko nang hinahangaan sa kanya. Siyempre hindi natin sasabihin ang totoo. Sasabihin kong may nakasama kong ibang lalaki. Isang taong dumaan sa buhay ko. Parang may kumurot sa dibdib ko. Bakit ho? Hindi po tama na kayo lang ang pinutol niya ako. Para sa'yo. At para sa batang to. Tumayo siya at marahang inilapat ang kamay niya sa tiyan niya. Parang kinakausap ang buhay na unti-unting nabubuo. Bata ka pa, Derek. Marami ka pang haharapin. Marami ka pang makikilala. Ayokong ang buhay mo ay mabalot ng isang katotohanang magbibigay sa'yo ng pasa, kahihiyan at bigat na hindi mo kayang buhatin. Diba sabi mo, gusto mo maging successful? Hanapin mo ang sarili mo, Derek. Ninang, handa naman po akong manindigan. Bariin kong sabi, hindi ko kayo iiwan. Ngumiti siya. Malungkot pero puno ng lambing. Hindi naman kita tinataboy. Pero gusto kong maging malaya ka. Ayokong ang alaala mo sa akin ay maging tanikala sa hinaharap mo. Tahimik ako na nasa harapan niya. Gusto kong magsalita pero wala na akong masabi. Isang araw, dugtong niya, makikilala mo ang babaeng para talaga sa'yo. Magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. Ako nang bahala sa bata. Ako ang haharap sa lahat, sa nanay mo. Sasabihin ko sa lahat na may nakasama ako. Napaupo ako, para bang biglang bumigat ang hangin. Pero Ninang, wala nang pero-pero. Nakapagdesisyon na ako. Lumapit ako at marahang hinawakan ng kamay niya. Salamat sa iyo, Derek. Naluluha niyang sabi. Dahil sa panahong dumaan ka sa buhay ko, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Naramdaman kong may halaga pa rin ako bilang babae. Isa kang alaala na dadalhin ko habang buhay. Lalo nang dinadala ko. Isa tong regalo sa katulad ko. Dahil hindi na ako tatandang mag-isa. Nagkatinginan kami. Walang pangako. Tanging paggalang sa desisyong sinabi niya. At nung gabing yon, natulog ako sa kwarto. Iniisip ko ang batang mabubuo at ang hinaharap ni Ninang Binis at ang sarili kong landas na kailangan kong tahakin. Alam kong hindi madali ang desisyon niya pero alam ko ring yun ang pinili niyang paraan para iligtas ang dalawang buhay, ang akin at ang batang dinadala niya. At sa gabing yun, doon ko natutunan na minsan ang tunay na nagmamahal ay kailangang magsakripisyo. Mabilis lumipas ang mga buwan at taon. Hindi ko na namalayan kung kailan tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ko. Mula sa isang lalaking walang direksyon, napadpad ako sa ibang bansa. May maayos na trabaho at unti-unting binubuo ang sarili kong kinabukasan. Malayo na ako sa kinagisnan ko. Sa bawat araw sa trabaho ko, isang pangalan pa rin ang palaging bumabalik sa isip ko. Si Venus. Hindi na bilang ninang ko, kundi bilang isang alaala na humubog sa kung sino ako ngayon. Paminsan-minsan nagkakausap pa rin kaming dalawa. Hindi man madalas, pero sapat para malaman kong maayos siya. Maayos sila. Sa mga mensahe niya, palagi niyang kinukwento ang tungkol sa bata. Na kung gaano ito kabibo, kung gaano katalino, kung gaano kasayahing bata. Sa tuwing binabanggit niya iyon, may halo ng saya at lungkot sa dibdib ko. Saya dahil alam kong lumaki ang bata sa pagmamahal. Lungkot dahil alam kong may bahagi sa tunay nitong pagkatao ang hindi nito kailanman malalaman. Isang beses, nag-send siya ng litrato.
Isang batang lalaking nakangiti, hawak ang laruan. May mga matang puno ng inosente at pag-asa. Matagal akong nakatitig sa larawan. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Alam ko sa sarili ko kung bakit ganito ang naramdaman ko. Malaki na siya, malakas at masayahing bata, at nagpapasalamat ako araw-araw na binigyan ako ng pagkakataong maging isang ina. Sumagot lang ako ng, masaya ako para sa iyo, Binis. Deserve mo ang kaligayahan. Iyon lang at walang dagdag. Dahil may mga bagay na mas pinipiling manatiling tahimik para manatiling buo. Isang gabi, habang magka-chat kami, may binanggit siya. May nanliligaw sa akin, Derek. Mabait, responsable at tanggap ang anak ko. Hindi ko agad nasagot yun. Parang may kung anong humigpit sa dibdib ko. Pero hindi na iyon sakit. Kung ganun masaya ako para sa'yo. Sagot ko sa huli. Sana nga'y matagpuan mo ng kapayapaan na matagal mo nang hinihintay. At ang kasiyahan. Nag-reply siya ng isang simpleng ngiti. At ikaw, Derek, may pamilya ka na ba dyan? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Wala pa nga single pa rin. Naalagaan ko pang sarili ko. Siguro darating din yun sa tamang oras. Tahimik ang mga sumunod na ilang segundo bago siya ulit nagpadala ng mensahe. Salamat sa lahat, Derek ha. Sa panahong dumaan ka sa buhay ko, natutunan kong maniwala ulit. Ikaw ang naging paalala na may liwanag pa rin kahit sa mga panahong akala ko huli na ang lahat. Napangiti ako. May bahid ng lungkot at pasasalamat. Sa malaking bansang kinaroroonan ko, napatingin ako sa bintana. Tanaw ang ilaw ng paligid. Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating naming dalawa. Siya bilang isang ina na muling natutong magmahal. Ako bilang isang lalaking natutong maging responsable at magpatawad sa sarili. Hindi naging kami, Miss Love. Marahil hindi talaga kami tinadhana sa isa't isa. Pero may mga taong dumarating sa buhay natin, hindi para manatili, kundi para ituwid ang direksyon natin. At si Binis, ang taong yun. Ngayon, may sarili na siyang binubuong mundo. May anak at may bagong pag-asa. At balita ko nga, may kinakasama na siya na matanda lamang sa kanya ng 3 taon at isang negosyante sa kanilang lugar. Ako naman, Miss Love, patuloy pa rin naglalakbay. Mag-isa pa rin pero buong-buo na. Hindi na ako galit sa sarili ko. Hindi na ako takot sa bukas. Bit-bit ko ang isang alaala na hindi na kailangang ulitin pero hindi ko naman kailangang kalimutan. At sa tuwing naaalala ko ang nakaraan, hindi na ako nangihinayang. Bagkus ay masaya na ako. Ito po ang aking kwento, Miss Love. Maraming salamat po sa pag-share ng istoryang to sa inyong channel. Muli, ako po si Derek.